Welcome back everyone dito sa latest episode ng Quadcom -1 kasi Tricom. Quadcom. Tricom. Sige, anyway. Kanina Jejemon yung topic natin, mga Jejemon na nanggugulo. Ngayon naman J and J. Medyo mainit ang ulo natin kanina, bro. Hindi yan performative, That was very honest. Yeah. Actually, we all agree with each other. Alam ni Mark yan ano yan, dialectical, push back, but actually at the highest level we agree with each other. Yeah, so what I'm saying is yung disagreements pero at least ano ba yung end goal natin o ano yung ating pinaglalaban, pare-pareho. It's just a method of how to get there. Which stairs are we going to climb? Pero the good thing is at least we can talk about it. Diba? Yun ang ina-advocate natin, and I think what the problem is kasi in the past and in other parts of the world is parang violence is such a resolution to a lot of these debates when it shouldn't be. It should be a conversation because we will reach a point where magkakasundo tayo di ba? So yun, so ngayon, for me, ano ba yung ano natin? Ano ba yung ako, before we go to the J&J, I wanna ask about you kasi meron ka ng bagong hindi na Harry. Bago tayo mag-ganon, basta ganon na lang. No, as my favorite philosopher Kierkegaard said that you understand life retrospectively but you live life prospectively. Right? Do you get what I'm saying? So for me, if meron tayong pag-intindi dun sa pagkakulang natin, lahat tayo. Kaya tama yung sinabi ni Mark, wag naman tayo nag-holier than thou, wala naman perfect sa atin. Kaya sabi ko, ako in my own little capacity, kung feeling ko may kulang ako dati, bumabawi ako ngayon by even more engaging people. Kahit ang dami-dami ako ng troll, kahit may kaso na sa Supreme Court, kahit persona non grata ako, kung saan-saan. Go pa rin ako kasi I feel, we have to do more. Ayusin natin yan. But having said that, let's go to Mark. Mark, ikaw na magsimula ito kasi meron kang picture na bago. Hindi ka na Harry Jr. Jinggoy Jr. ka na ngayon, bro. Models of Manila. Papakita mo ano yung ginawa mo. Oh my God. Paano ulit yan? Before yung ano ulit yan? before Harry Jr. Ngayon ano na? Oo nga, naging yung may beard ka na, no? Ayun, no? Pakita mo dyan sa camera Kaya pala nagbibigote ka, bro. May resemblance. Na-realize ko, ikaw, si Jinggoy, at saka si Topacio. Pwede rin Grabe naman. Nasa Jinggoy face ako ngayon. So kung Jinggoy ay sexy, si Topacio ay, sexy din yung billboard. Yeah. Ikaw ka, bro? Model. So, anong basa mo sa nangyari? Muntik nagsuntukan ba sila ni Kiko Kaban? Joke lang. But what was going on last night? Parang victim siya. Sabi niya, if you criticize him, you're criticizing the courts. Baka nga parang mangyari sa amin na contempt kami sa Supreme Court, baka gagawin sa kanya yan. But actually, he was convicted of something, di ba? Bribery or something like that. There was a conviction. Pero na-overturn din yata. I'm not sure that was it an overturn or a pardon? I think one was not overturned, but it was a lesser charge. But anyway, baka ma-privilege. Unwritten rule ba sila sa kanilang mga senador na 24 na lang nga tayo dito, maghihiritan pa tayo ng ganun sa Exactly. Baka ganun yung inano ni Jinggoy. Which goes back to what I was saying kanina na it's nice to be nice, but sometimes you don't have to be nice. You don't have to be nice. Yeah. Sinabi naman ni Senator Kiko, di ba? Although medyo pinapakalma niya si Jinggoy, sabi niya, walang personalan yung kanyang mga sinasabi doon sa Blue Ribbon Committee. Tama naman yung sinabi niya, di ba? Yung sa Napoles, kung napanagot sana yung mga involved doon sa Napoles, we may not be in this mess right now na ganun kalaki yung nanakaw sa kaban ng bayan. Baka mas may takot yung mga politiko natin at yung mga officials natin to Pero sa akin ganito yung nakikita kong problema lang doon is I kind of see Jinggoy's point na kung pwede lang sana, like listen, there's only 24 of us, let's just keep the peace na lang at one point. But having said that, I really don't mind that seeing sina Lacson, sina Tito Soto, sina Kiko Pangilinan doing these interviews, speaking out, kahit nako-call out ni Marcoleta, ni Jinggoy. I mean, ilang beses ni Marcoleta kinall out si Lacson for what he said. Nagkaroon siya nung prejudicial question at the start of the hearing yesterday questioning Lacson's impartiality. I like Lacson being opinionated and saying his what he's saying, but even though he said that, he was still impartial naman in how he conducted the Blue Ribbon as compared to Marcoleta.
he was not impartial sa Blue Ribbon. Kahit he's pretending to be impartial, hindi siya impartial. Lacson was the exact opposite. Lacson expressed an opinion but still maintained impartiality, number one. Number two, ang sinasabi lang naman ni Lacson with regards to the resource people Sabi niya, I find Bryce Hernandez more believable than the Discayas. Kung sino ang mga mas pwede sa witness protection, parang si Bryce kumpara sa mga Discayas. Yun lang sinasabi niya. But yet, he was very unbiased when it comes to what could be the result of the Blue Ribbon investigation. Unlike Marcoleta, who seemed very protective of the Discayas. Marcoleta, okay, balikan natin si J&J kasi si Joey pa, mga papag-usapan. Yung pa, sige. No, but just back on the Marcoleta one, you could see Lacson also called him out. You're trying to steal the show, basically. So, Kinaren din siya. Exactly. Discayas. Nagkakarenan sila. But we know Marcoleta really has a history of taking the aggressive stance, whether dun sa ABS-CBN franchise issue. Remember yung Commission Human Rights, parang yung 1 peso o 1,000 peso budget. Shoutout pala sa Morning Thoughts, Morning Coffee Thoughts. Morning Coffee Thoughts, diba? Kasi nag-breakdown din siya yung history ng legal warfare style ni Marcoleta He goes all in and all. Except he's not gonna get away this time because Lacson is the OG. Yeah. He's the OG of this. At hindi magpapaano si Lacson na yung mga legalist ni Marcoleta. It's not like Marcoleta is a constitutional law expert or anything like that. Just because he graduated somewhere in law school. Like sometimes he talks as if he's like I don't know, Harvard Law School. Yeah, exactly. Because I've worked with Harvard Law School constitutional lawyer professors. We have done none of them talk like with that kind of sense of authority. They're super chill people. I'm telling you. I've worked with the finest legal minds on earth, right? And I never get like this ganito. So Lacson immediately shut it down. Don't give me this legalist thing. Iba yung ganito sa inquiry, iba yung ganito. But I want you to analyze kamusta yung hearing, Blue Ribbon Committee hearing kahapon, because I think that was really the point of no return. Yeah. Kasi before that, nasa ere lahat saan ba tayo, saan papunta ito, magulo to. But kahapon, nagkaroon talaga ng clarity about the direction of the wind. And also, kinalot niya si Marcoleta, bakit ka Diskaya ng Diskaya, di ba? Bakit parang concern ka sa mga Diskaya? Exactly. Lacson said that di ba? So parang, I think nakakaalaman na So, no one is perfectly objective, but I think Lacson was fair, giving chance to others. But also, Lacson drew the line. Like, hindi, ito talagang... so, you wanna analyze that because you're the hearing expert. Yeah, so with regards to the hearing yesterday, nakita ko talaga dito, Marcoleta has a tendency to want to steal the spotlight. It is true. Marcoleta will say anything just to say something. Yun yung problema dito, and it's becoming disruptive. I agree with differing opinions, and I like differing opinions. And there has to always be a counterpoint. Ang problema kay Marcoleta, he's not even making a counterpoint for the sake of making a point. As a matter of fact, walang punto nga yung ginagawa ni Marcoleta ang pagka-counterpoint. Yung sinabi niya kay Ping Lacson, bakit ka parang nagbibigay ng opinion mo sa isang interview and that shows you're not biased, that you're biased. And then Ping said, okay, I gave my opinion. What's your point? And then wala akong pake sa sinabi ko sa labas ng framework. That's my opinion. But you're biased. How do you say I'm biased? I just gave my opinion. I'm still conducting this properly. Anyway, what's your point? Walang point si Marcoleta. Yun ang sinasabi ko. Nakikipagdebate siya, but there's no point in the debate. With the Discayas, it's the same thing. He's so protective of the Discaya, pero what is your point? Sasabihin niya kay... No, that's the point. That is the point. Just to disrupt? That is the point. Go. Para sa akin kasi, the whole motivation ni Marcoleta is for the Blue Ribbon to endorse the Discayas as the main state witness for the flood control issue. Ang problema, yung mga Discaya, hindi naman nagkukwento ng buong storya. Puro papatsi-patsi yung sinasabi nila. Merong halong totoo, halong hindi. Tapos it came to a point na when Marcoleta was even bullying itong si Secretary Remulla. Sinasabi niya, why are you changing this? Bakit mo kailangang tawag dito, yung magsole? Hindi naman wala naman sa batas yan, wala na sa ano. Tapos nalaman ko na lang nung nagpo-post na yung mga ibang abogado, na ang pipili din pala ng state witness in the end sa DOJ din. Yeah, hindi nila DOJ talaga. Bakit mo aawayin yung tao na sila yung pipili kung sino yung state witness, edi lalong hindi pinili yung yung mga Discaya. Yung away yung ibabalik yung pera ni Nakaw, di ba? May kasama rin yan. Pinag-aaway nila kasi hindi naman required. So why would you not want... Yeah, but these guys are the biggest contractors at the center of this scandal. Why give them any kind of protection? To begin with. To give them a way off-ramp kasi kanila yan. Yeah. So tama naman talaga si Lacson. Hindi ko alam sa mga Jimmy Bondoc School of Law, di ba? Pero any high-level lawyer I've heard, any sensible person knows, there's something dodgy with the Discayas getting
parang sila pa yung poprotektahan ngayon. Parang sila yung victim. Yeah. They're not the victim. They're one of the main perpetrators eh. If not sila the. isa sa pinakamalaking Or actually the, di ba? Oo. Yeah. And sabi nga, kung hihintayin mo pang matapos tong kaso, tas yung mga Supreme Court, yung mga appeal, yung mga it would take 5-10 years. Yeah. Wala nang natira doon sa kukunin mo. So if merong chance ngayon na they would voluntarily surrender yung kanilang mga nanakaw or yung kanilang mga nakuha, if they're really sincere, if they're really talagang nagsisisi sila doon sa kanilang ginawa, then pag-usapan natin, sorry, I'm a cars guy. Like, binalik ni Bryce yung GMC ba yan? Pero ayaw niya ibalik yung Lamborghini. Babalik na niya. Babalik na? Today, Hoy! Bilib ako Pero at the same time even ako naman, for me kahit na ibalik nila lahat ng mga ninakaw nila, sa akin Ay, hindi. Krimen pa rin. Yes, oo. But it's a form of recompense kasi. Yes. At least yung kaban ng bayan bumalik ng konti. good faith. It's a measure of good faith. Measure of good faith, yeah. And not just that, nakikita mo naman sa kanila na talagang siguro nagkaroon sila ng epiphany or nagkaroon sila ng konsensya, bigla na lang suddenly, my God, yung pag-aamin nila, detalye. And nakita mo nga with Bryce Hernandez, na talagang may resibo at nagtutugma yung mga sinasabi niya sa mga nakikita nating mga records. Pati din yung kay Alcantara, nagtutugma lahat si Alcantara medyo nag-readjust ulit, di ba? Parang the other day, din-disown niya si Bryce So, nakita natin yung pinagkaiba ni Alcantara ngayon. I think, talagang after sitting in jail, tapos nakita mo yung itsura niya, disheveled na with, hindi nakapag-ahit dun sa Senate namumuti na, lumalabas sa yung puting buhok, talagang stress siya, na-realize siya talaga, there's no way out of this one. I might as well say everything I know. Wala nang lusot eh. Huli ka na eh. You're caught with your hand in the cookie jar. Magsalita ka na. At least pag nagsalita ka, kahit papaano may konti kang redemption. Kahit makulong ka, at least may redemption ka. Yun yung hinahabol na ng mga taong to ngayon. Because maraming mas malalang, mas guilty pa sa kanila. I mean, Jesus Christ, 1 billion in 7 vans, 20 maleta, 50 million each. Dineliver sa Shangri-La BGC. Grabe, Narcos level nga yan. Tapos pinasok daw. Tapos walang nag-receive. Iniwan lang yung 20 bags. May na siya na 2 million. Grabe. Grabe. Ano yung Hollywood Yung Hollywood walang ganun pare. Grabe yun talaga. So yun yung nakikita kong talaga redemption ng mga DPWH executives and DPC boys. Pero at the same time, again, I'm not saying they're not guilty. They're definitely one of the main perpetrators of this crime and they should face the full extent of the law. Pero there is a redemption to admitting all of this. The Discayas, they cannot get off scot-free. Si Marcoleta, I don't know what to make of this character. Pero yun nga, yung mga sinasabing tao, nabayaran kaya to o hindi? I don't know. But, man, why is it that yung mga people associated with the Dutertes are always trying to fight for the criminals? Hindi siya DDS daw, di ba? Hindi nga daw. Independent daw siya. Guest candidate lang ako. Well, let's talk about the first original guest candidate, Testaman. Noong 2016, I remember him being guest candidate in 3 different sides. I think with sila Poe, with sila Mar, with sila lahat. And he was successful. Like top siya nung Senate race back in the day. So quite a journey for Testaman, no? Kamusta si... in the morning, in the evening, kamusta? Hindi, ang first impression ko, di ba nung umaga si Alcantara kaagad, di ba? Pasabog kaagad, aamin na siya. Inamin niya lahat, tinuro niya lahat ng si Joel, si Jinggoy, yung si Zaldico, tinuro niya lahat ang agulat. Pero nung part ng kay Joel Villanueva, I could sense na he was still trying to hedge. To protect konting leeway for Joel Villanueva to have an alibi na hindi sa assistant ko lang assistant ko baka tinakbo baka may ganong path eh. Kasi itong si Alcantara is from Bukawi. Yep. Bukawi is the bailiwick ng mga Villanueva. So doon sila sila doon mga Bukawi boys yung mga yan eh. So tingin ko yung closeness niya to the Villanueva. Have you seen, di ba, meron pang painting na niregalo. So sense mo yung sense mo yung na he's betraying someone na he's really close with and kaya siguro nasa-stress din siya yung safety nung kanyang Di ba din disown ni Joey lahat ng mga yan? Hindi ko kilala mga ito. Pero ang daming instances na ang daming pictures. Pero talaga, kumbaga mga he's the go-to guy pag kailangan nila ng
pag sa Bucao o sa district niya, kailangan namin ng bagong ganito, tulay, building, 'di ba? So, siya yung senador na kausap nila to help with the funds papunta doon. 'Di ba? So he was kumbaga sinasabi niya ang hinihingi lang ni Joel is for tawag dito, mga multi-purpose buildings lang. So, kumbaga ang point doon, yung tongpats nun, maliit lang. So, ang hinihingi ni Joel, maliit lang na tongpats. 25% pa rin yan. Okay. Mas maliit daw pag mga 10% lang ata kapag mga multi-purpose. Kasi kitang-kita mo building So, pero, 10% lang yung corruption na pwede natin ibintang natin sa kanya. 10% of 1.5 billion. Kaso, hindi mailalabas yung 1.5 billion. 600 million lang. So I'm not sure he's helping. Like, parang from a criminal law standpoint. I'm not sure this is helping. Pero sabi, hindi alam ni Joel na sila yung nagbago. Ginawa na lang nilang flood control para yung kita yung tongpat sa 1.5 billion makuha sa 600 million lang. Which became 25%. 25% of 600 million. Nahabol yung hindi makuha 1.5 billion na tongpat. So, I mean, the way they talk about it, like the disguise talk parang about, no? Ganito yung percentage ng Aquino time, 10%, tas 12 to 15. Like, the way they talk is so casual. Di ba? Parang that's how business is done. It's... And then yung sinabi ni Bryce Hernandez, yung talaga yung malaking impact sa akin. Tinanong siya, meron ba kayong project na matino? Wala po. Lahat po. Lahat substandard. Lahat overpriced. Nandun lang sila para maghanap ng negosyo para sa mga politiko tsaka sa sarili nila. At dadagdag ko lang function in that way for how many years na. Nakakatakot kasi doon pag pinakinggan mo yung nagsasalita sila, sabihin nila meron ba tayong pwedeng gawin dito? Sige sir, 15 minutes later, may ginawa ng listahan out of nowhere na eto po may proyekto na tayo na talagang hindi naman proyekto yung literally, hindi na nga, natawa ko kay Alcantara nung sinabi niya kay Bryce, gumawa ng inventaryo ng mga proyekto. Imbis sa inventaryo, hindi mag-inventaryo mag-invento ka ng proyekto. Sinabi niya mag-inventaryo ng mga guni-guni. Sabi ko hindi, mag-invento ka ng guni-guni. Yun ang ginagawa nila. Literally gagawin nila, kailangan natin magbigay ng 150 million kay Joel. Sige, gawa tayo ng isang flood control dito, ito, dito. Okay po to. Total na natin. Ganun ka simple. And ang malala, yung sa NEP kumpara sa GAA, kumpara sa unappropriated funds was what shocked me. For example, sa NEP nakalagay na 500 million. Biglang sa GAA, 3.5 billion. And then another 3.5 for the unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, walang pondo yan, yet ginastos nila. Kaya malala Kaya I don't know. Which makes you wonder, why is the focus only on DPWH? This is a budget issue. Yeah. No, right? Like, why is this only the Department of Public? Sila Chanco, dinidiscuss din naman yung pagdating doon sa budget. Kaya nga importante yung 2026 Yes. Kasi dapat yung budget this year. I'm seeing, nabasa ko din like kay Shelo Magno na i-open yung budget ng DPWH for 2026. Right. Kasi tinanggal mo lang yung flood control, pero yung for roads, for buildings, yung mga lamppost siguro, mga kasay siguro. Exactly. What would it take ba for that na i-open muna sa public? Babanggitin ko lang Bakit ba natin hindi magawa yun? Okay. For example, if you're from Pampanga, you could see lahat ng projects sa Pampanga in 2026. Then you could ask your congressman, Kong, bakit may ganito? Bakit wala yung ganito? Hindi ba mas parang participative na budget sa tao if they could see bago mapasa yung budget? Or at least make it more parang crowdsourcing na. Crowdsourcing. Tulungan tayo. Ganun exactly. Para kasi yan naman talaga trabaho ng congressman. They represent the people. In doing sa paggawa ng budget, dapat may voice din yung tao. Kung bakit kesa mo gawin yung kalsada na yan, gawin mo na lang dito kasi mas importante to. May challenge ako para sa'yo, Mark, in way of thinking. Imbis na sabihin, Kong, ba't hindi mo gawin to? Ba't ginagawa mo yan? Is dapat talaga yung congressman wala namang ginagawang ganito to begin with. They should not even have the power to be able to allocate budgets for flood control, for buildings. Power. Yeah, because hindi nila alam naman kung saan ang kailangan ng bagong kali at hindi nila trabaho yan That should be the local government's job. That's not their discretion. Right. For if it's flood control, it should be national government. Right. DPWH alone, and it's a national plan.
or a regional plan, not per city or per district, number one. Number two, kung pinag-uusapan natin eskwelahan, it should be the Department of Education, Nasa DepEd. DPWH. Yun na kaya nga bagal. Yun ang mali Kaya nga hindi magawa-gawa itong mga classroom o pag nagawa, overpriced. O kaya ghost classroom pa nga Habang ating mga estudyante hindi nakakapag-aral. Next, ito pa isang problema nun. When you talk about yung mga roads, hindi din nila alam. Road networks should be MMDA, for example. Exactly. Hindi nila expertise yan. Yun, Hindi kaya nila tanggalin dapat talaga dapat sa Kongreso itong discretionary funds na to. Yeah. And they're not, sorry, even the word discretionary funds sounds like an oxymoron to me because tignan mo yan, hindi dapat discretionary yan. Ang laki ng funds na yan. So, yun ang china-challenge ko na pag-iisip natin, na baguhin natin, na wag dapat ang kongresista ang may pakana kung saan pupunta yung pera. Number one. Number two, DPWH, honestly, we were just talking about it off-cam. Sa akin, dapat talaga, if I were Dizon, complete reset. Gawin mong, bagsak mo to basic staff cost, which is sabihin natin maglagay ka ng 1 billion, o 2 billion, or 3 or 5 billion, yun lang muna. And then per project, titignan natin ngayon anong kailangan natin. And if we have to pause for 1 year, 2026, mag-pause tayo. Because kitang-kita naman na yung, how much was it that the DPWH got last year? Sabihin natin almost 1 trillion, okay? Almost 1 trillion, 70% of that was corrupted. Ang natira doon was less than 300 billion that actually went to any actual work and it still wasn't even effective. So, zero budget mo na yan sa 2026. Yun yung isa. Pangalawa, idadagdag ko lang Please go ahead. Napanood ba niyo sa Congress? Yung nangyari sa Congress, they reallocated some of those DPWH funds to AIX, TUPAD. Tapos, my point is, ayan na naman tayo sa patronage politics na naman. You think you're doing us favors? You are now doing it so that your constituents will now keep begging you for money para makakuha ng medical attention, medical help. Personalized welfare. Yun na nga stop with this personalized welfare. Exactly. Listen, you really want to help the people, what you're doing is relief, not a cure. Hindi makakatulong to, kaya huwag kayo masyadong proud sa sarili niyo mga kongresista sa inyong ginagawa I ngayon. think they're just feeling the pressure. Pero ang punto ko, ito yung point that I want to give naman the pressure from the congressman needs to come from their constituents. Kasi kung tayo lang, 'di ba? Kung tayo lang, galit ako sa mga congressman, pero pag yung mga tao nila nabibili nila na ano nila. So let's talk about that in the next episode kasi that's a very good point. I want to start with you on that kasi vote buying yung 'di ba? Yes. Ang laki ng gastos during elections and we got to know itong latest election 40,000 per head. So you're talking about hundreds of thousands per household. So when you have a situation whereby for you to end up in a position of power, you guys know it. You run for office and you are not corrupt and you know how much your enemies and rivals were spending. Kung ganyan ka mahal tumakbo, it's gonna come back at some point. So you really have to go to the root of the problem dito And at the same time, I completely agree with Cardinal Ambo. We have to push back against all the bobo tante and all of those kinds of rhetoric. Kasi desperado itong mga kababayan natin. At the same time, we also need to push for some sort of sense of accountability. If you enable vote buying, you're enabling corruption. Do you get what I'm saying? Kaya nga mahirap to Kaya nga sabi ko, this is like a multiple organ failure. Hindi lang yung problema sa DPWH, hindi lang problema sa budget. Kahit ayusin mo yan, pag hindi mo inayos yung other parts, yung vote buying, ganun, babalik at babalik yan bro. So you have to have simultaneous interventions in a sustainable. Kaya mahirap talaga labanan ng corruption, especially when our level of development is so low. And marami sa ating mga kabayan are in desperate condition. So I'm not justifying it. I'm just explaining that a solution will have to look at yung kabuuan ng problema kasi may multiple organ failure tayo. Na-discuss natin yan before. Naalala ko isang podcast natin with Chel Jokno. Yeah. Ang root nung marami dun sa mga problemang dinidiscuss natin sa weak justice system natin Isa pa yun. Ito naman babagsak Isa pa yan. Diba when you vote buying, illegal yan sa batas Pero meron bang nako-convict sa vote buying? Diba kapag may kinalaban kang politiko, haharasin ka, they would do bad things to you. They'll get a top law firm. They'll get a top law firm and they're gonna... They'll get away with it. Diba maybe if we strengthen our justice system, it could solve a lot doon sa mga problema na nandun And yung problema ng corruption, sa Sandigan Bayan, bakit less than 50% yata yung conviction rate?
hindi natin alam ano ba nangyayari sa mga cases nila. Wala akong makita yung mga Facebook. Marcos cases, biglang Yun, binabantayan din ng iba dyan. Ito lang, Sandigan Bayan, di ba? Diyan yung lahat ng corruption cases natin. Wala man lang Facebook updates kung ano nangyayari doon sa mga kaso ng corruption doon sa Sandigan Bayan. Di ba as a people, don't we have the right to know sino yung mga iniimbestigahan ninyo? Ano na yung update doon sa kaso? Meron bang na-convict? Meron bang na-acquit? Or parang tahimik? Yun Kaya isang ngayon sabi ko, aspect, mahirap talaga i-solve yan. You have to be active on multiple fronts. Mahirap to eh. And let's discuss that in next episode kasi papunta na tayo sa 2028. The first thing is ayaw natin ng RevGov. Ayaw ng iba bumalik ang mga Dutertes. Let's be honest about it. Yeah. But pangatlo, ayaw natin bumalik yung uniteam style and all of that kind of corrupt politics na nakuha natin over the past decade and beyond. So, we want to get things right in 2028. So, anong gagawin natin in the next 2 to 3 years? Tayo mga Pinoy na Team Philippines, no? Some of us closer to this scam or that scam, but at the end of the day, mas nauuna yung interest ng ating bayan. And also dealing with this multiple organ failure, which is corruption, systemic corruption sa ating bansa. So pag-usapan natin yan guys sa susunod na episode kasi I just want people to realize how hard it is to do this right. But we have no other choice. Because otherwise, after 2 years, babalik na naman yan. Magpapalamig lang yung mga tapos babalik na naman sila. So you're absolutely right. So we just gave you a flavor of how difficult this issue is. Kaya tama yung ginagawa natin ng voter education at saka, actually it's more than it's just political literacy. Yes. Diba? Kung gusto mo ayusin ang sistema, talagang dapat yung interventions mo hindi lang isang rally, hindi lang pa-EJK mo yung mga politiko or hindi lang pa-witch hunt mo yung mga ganun. You have to really move on all those fronts. So pag-usapan natin yan sa next episode. Maraming salamat. Alright.